Good morning, guys! Panibagong umaga, panibagong biyaya. Andito na naman po tayo ngayon sa ating pinagkakaabalahan, ang ating munting pinagkakakitaan. Ito nga po pala ang aking masipag na asawa. Nagbakasyon para magpahinga, pero ako pala yung pinagpahinga niya. Lahat ng trabaho ay siya daw muna ang gagawa habang andito siya. Kaya naman kahit tanghali na ako gigising dahil may magpapakain sa aming mga manok. Isang taon pa lang po kami nag-aalaga ng paitloging manok. At sa mga katulad naming baguhan na gustong masolusyonan ang pagbasa at pagbaho ng kanilang mga ipot, sa video na ito ay isi-share ko sa inyo paano namin napapanatiling tuyo upang hindi bumaho ang kanilang mga ipot. Noong una nga ay hindi ko alam ang aking gagawin, lalo't mag-isa ko lang at wala dito ang aking asawa. Salamat nga pala sa mga nag-advise sa akin noon, kaya't ngayon ay hindi ko na ito pinoproblema. So hindi ko na nga patatagalin at ito ang aming ginawa. Nagpakuha ako ng kawayan na ilalagay sa bagsakan ng kanilang mga ipot. Pagkatapos nga nila itong gawin ay nilagay na nila ito sa silong. At dahil nga ito'y medyo mabigat, kailangan natin ng backup. Ito nga pala yung itsura ng aking pinagawa. Parang nga itong katre, pero hindi dapat tikit-tikit ang mga kawayan. Lagyan ito ng 1 inch na space upang madaling matuyo ang mga ipot. Okay lang na dediretso sa baba yung ibang ipot dahil maglalagay naman tayo ng ipa sa baba. At dahil 200 plus lang naman ang ating alaga, naglalagay ako dito ng isang sako sa kabila at isang sako din sa kabila. Pero kung madami naman kayong ipa ay pwede naman kayong maglagay ng mas madami dahil mas madami, mas maganda. Pag nagawa nyo yan, siguradong mapapanatili nyong tuyo ang kanilang mga ipot. At hindi ka naman didiri na kahit ito'y iyong hawakan. O diba? Tried and tested. Sana ay nakatulong. Hanggang dito na lamang. Salamat sa panonood. Pahingi na lang ng like. And please subscribe. Thank you!